And now back to Insider dito sa TV5. Iba raw ang hamon ng mixed martial arts o MMA kumpara sa boxing. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili ni Roy ang madugong larong ito. Sobrang excited na ako. Gustong-gusto ko na magbukas, magtimbangan. Gusto ko na maglaban na kaagad. Talagang 100% ready dito, bakbakan na. Ang gym na ito ang tinuring ng tahanan ni Roy. Wala mang natatanggap na sweldo buwan-buwan bilang trainer, libre naman daw ang kuryente, tubig, pagkain at maging ang pagtira niya rito. Sa bawat kliyente na kanyang makukumbinsing mag-ensayo sa gym, may maibubulsa siyang 50 pesos kada papayag na mag-training sa kanya. Kakarampot na halaga, magamit lang ng libre ang pasilidad ng gym para lalong mahasa ang galing sa pakikipagbakbakan sa loob ng ring. Ilang oras bago pa man pumunta si Roy sa lugar kung saan siya lalaban, isang sorpresa ang dumating sa kanya. Bumisita ang 9 na taong gulang na anak niyang babae na mula pa sa Bacolod. Sobrang miss ko si Val. Lagi ko iniisip si Val in 2 years, pero hanggang usap na lang kami. Lagi mo nag-usap. Kaya dito nakita na rin kami. Excited ako dahil sa laban ko, nakita ko muna yung anak ko. Nagkita kayo sa araw na ito, bago ang laban ko. So, kumbaga, dagdag sigla yung making magagawa. Ang mga mixed martial artists kagaya ni Roy ay kailangang may lisensya mula sa Games and Amusement Board o GAB bago sumabak sa anumang laban. Sa talaan ng GAB, mayroong 66 na lisensyadong MMA fighters sa unang buwan ng 2012. GAB din ang nagbibigay ng mga alituntuning kailangan sundin sa laban. Dumating na ang hinihintay na pagkakataon ni Roy. Veteranong MMA fighter ang kanyang makakalaban ngayon. Iniisip mo ba na kailangan mong to put on a show para sa fans o talagang gusto mo lang talunin tong guy na to? Or pareho? Hindi. Gusto kong maliban sa talunin ko siya. Gusto ko yung papahangain yung mga manonood ng URCC. Gusto kong papahangain sila kung sino si Redolix niya sa mixed martial arts. Yamado raw ang katunggali niyang si Alvin Ramirez na isang Yaoyan player. 4 na panalo at 4 na talo ang record nito. Weighing in at 119 pounds. Ang Yaoyan o sayaw ng kamatayan ay ang Pinoy version ng kickboxing. Ito raw ang alas ni Ramirez sa labang ito. The Freedom Alvin Ramirez! Ready? Ready? Baka na! Sa unang round pa lang, tindi ng kamao ni Roy ang siyang pambanat niya sa kanyang katunggali. Last 10 seconds. Malalakas na sipa naman ang sagot ni Ramirez. Pareho silang malakas, pareho silang aggressive. Tsaka talagang ang daming sipa, rinig na rinig mo yung tama sa balat. Hinihintay ng lahat kung sino ang unang mag-tap out o susuko sa gitna ng laban. Walang gustong umayaw sa dalawang nagtutunggali.
Napansin ko na ang mixed martial arts hindi lang tagisan ng lakas at estilo ng pakikipaglaban. Labanan din ito ng utak dahil isang maling diskarte maaring ikatalo ng manlalaro. Matatapos na ang pangalawang round, tuloy pa rin ang bakbakan. Hindi na knockout ni Roy ang kanyang kalaban, kaya ang tagumpay ng isa sa kanila nakadepende sa puntos na nakuha nila mula sa mga hurado. Winner via a unanimous decision. In the blue corner, Roy Baligan. 20 puntos ang ibinigay kay Roy. Samantalang nakakuha lamang ng 18 puntos si Ramirez. Sa pagkakapanalo ni Roy, alam kong magiging isang sikat siyang MMA fighter sa hinaharap. Ano nararamdaman mo ngayon na nanalo ka? Tulad ni sinabi ko, kahit anong mangyari, ako ang mag-uuwi ng panalo. May day 1 ng training. It's about 10:30 a.m. Nandito na ako sa gym. Baba na ako. So first day, hindi ko alam kung ano i-expect. Isang araw matapos mapanood ang laban ng MMA sa ring, gusto kong malaman saan ba humuhugot ng tapang ang mga MMA fighters tulad ni Roy. The training setup for you is going to be striking in the morning. Then maybe a little bit of conditional sparring and grappling. In the afternoon, bakit ako magta-twice a day na training? Basically because of the compressed schedule that you have. Okay. Dahil ibang karanasan ito sa akin, nagdesisyon ako na magbitbit ng isang maliit na kamera upang kunan ko ang mga paghihirap na pagdaraanan ko sa training. Nakakapagod. Hindi ko alam kung paano ko gagawin yung fight. Sa umaga, tinuruan ako ng straight, hook, uppercut, jab at body punches. Pati umilag sa kalaban ay pinag-aralan ko rin. Ayan, may konting tugo. First day. First day lang yan. Sana masanay. Sa pangalawang araw ng aking training, mas marunong na akong sumuntok. Pangatlong araw na to ng training, papunta pa lang ako. Pero bago nun, pupunta kami ng dentist para i-fit yung mouthpiece sa akin. Because mas magiging secure daw yung mga ngipin kung personalized yung mouthpiece. Which dentist ang makakagawa. Hindi lang yung bibili lang ako ng mouthpiece sa mga sports shop. Bawat MMA fighter ay gumagamit ng mouthpiece para mapangalagaan ang kanilang mga ngipin sa laban. Sa araw na ito, may sparring session kami ni Coach Tony. Ano, Coach? Wala akong laban. Isang araw bago ang aking laban, nangyari ang aking kinatatakutan.
Off my rib. Biglang nanakit ang mga tadyang ko habang patuloy ang aking pag-iensayo. Yung rib ko talaga parang yun ako pag-stretching siguro talaga. Ayaw mong pilitin ngayon. Kasi kung ay ma-injure, sayang lahat. Ay, dinig. Ay. Kailangan ko raw magpa-x-ray para makita kung nagkaroon nga ng injury sa aking dibdib. Kung hanapin mo yung side na to, dito sa side na to, wala na siya, no? Dok, kasi meron akong fight bukas. Okay lang kaya na... With regards to your fight, it's up to you, no? Kumbaga, kung kaya mo, subjectively, kung kaya mo igalaw yung mga muscles mo and the rest of your body parts na kakailanganin mo na vital to your fight tomorrow, okay lang na mag-take ka lang ng pain reliever. Sa 3 linggong pinagdaanan kong hirap at pagod sa pag-iensayo, naisip ko na hanggang dito na nga lang ba ako? Kung sariling kapakanan ko na ang nakataya, dapat na bang sumuko? Hindi ko na kinaya pa ang mga galaw ni Arvin. Tuluyan ako ng hina dahil puro depensa ang aking ginawa. Don't go away, magbabalik ang Insider dito sa TV5.